May mga maestrado na umanong nagbibigay ng legal guidance kay Senate President Tito Soto sakaling maiakyat na sa Senado ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Napag-isipan na rin umano ni Senate President Tito Soto ang posibleng schedule ng paglilitis. Kahit hindi umano tiyak kung aakyat sa Senado ang panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, pero ngayon pa lang may paghahanda ng ginagawa si Senate President Tito Soto. It's always ready. Kasi part of our job yan eh. Kasama sa rules namin yan. Meron din kaming approved rules of impeachment dati. It's still there. It's standing. All we have to do is ratify it again if ever we receive any articles of impeachment. Paglalahad pa ni Senate President Tito Soto, 3 maestrado raw ang nagbibigay sa kanya ng legal guidance ukol sa pagiging presiding officer ng impeachment court. 2 ang galing umano sa Court of Appeals, habang ang isa naman ay mula sa Court of Tax Appeals. 2 weeks na. I had one yesterday. Briefing. Ako naman siyempre, basa ng basa. Tapos briefing kasi may mga bagay na hindi mo matututunan sa libro eh. Matatanda ang veterano na ng ilang impeachment proceedings si Senate President Tito Soto. Hinihimok din niya ang mga kapwa senador na maghanda na rin. Let's say yung presiding officer ay mayroong gustong i-sustain na objection. Ayaw ng mga member. Ang member ng masusunod. So kailangan, as a senator, you must be aware of what is acceptable in rules of evidence. Yung mga gano'n. Kaya kahit regular senator ka lang, you must prepare in case there is articles of impeachment that reaches us. Napag-isipan na rin umano ni Senate President Tito Soto ang posibleng schedule ng paglilitis kung sakali, para hindi raw maapektuhan ang kanilang trabaho at para rin hindi tumagal ang impeachment trial. Lalo pat nasasangkot umano ang Vice Presidente sa controversial na flood control scandal, kabilang na ang mga revelasyon kamakailan ni dating Senator Bong Revilla at ni Representative Laila De Lima na sinabing limpak-limpak na kickback sa flood control scam, tambak-tambak na ebidensya sa impeachment laban kay VP Sara, panagutin lahat ng naglustay sa kaban ng bayan. Isasuggest ko sa aming mga kasama na I'm sure papayag naman sila is pag umaga, Monday, Tuesday, Wednesday, ang Senate legislative work, 9 a.m. to 1 p.m. And then most probably, I will suggest that we do Monday to Friday from 3 p.m. up sa impeachment court. Di pwedeng patagalin yan. Kailangan niya as soon as possible, the fastest way possible. Unfair to the public and unfair to the person being charged. Samantala, pinakalma naman ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya si Senate President Tito Soto sa gitna ng usap-usapang kodita sa Senado matapos niyang sabihin na naka-standby na umano ang arresting team laban sa ilang senador na sangkot umano sa flood control scandal. Sa panayam sa programang executive session ng DZRH, nagbigay ng mensahe si Rimulya kay Soto matapos ang nabigong tangkang iluklok si Senator Loren Legarda bilang Senate President. Ayon kay Ombudsman, handa na umano ang mga otoridad na kumilos laban sa mga personalidad na iniimbestigahan na maaaring magpahina sa grupong gustong patalsikin si Soto sa puwesto. Bagamat hindi niya pinangalanan ang mga posibleng maaaresto, kabilang sa mga iniimbestigahan ng Department of Justice o DOJ, sina Senator Joel Villanueva, Senator Jingo Estrada, Senator Chis Escudero at dating Senator Ramon Bong Revilla. Si Villanueva naman ay may kinahaharap na malversation complaint kaugnay ng mga reklamong inihain laban sa Wawa Builders at Top Notch Catalyst Builders Incorporated na kasalukuyang submitted for resolution. Samantala, sina Senator Jingo Estrada at dating Senator Bong Revilla ay nahaharap naman sa magkakahiwalay na kasong plunder ng DOJ. Nakapaloob din sa draft report ng Senate Blue Ribbon Committee ang rekomendasyong magsampa ng kasong kriminal laban kina Senator Joel Villanueva, Senator Jingo Estrada, Senator Chis Escudero, dating Senator Bong Revilla,
dating ako Bicol Party List Representative Zaldico at dating Caloocan Representative Mitch Kahayon Uy. Bukod sa mga nabanggit, tila rehas din ang bagsak ni Senator Bato de la Rosa na mapasa hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapakita sa Senado dahil sa di umano'y warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC. Tila tukoy na umano kung sino-sino ang mga makukulong at susunod kay dating Senator Bong Revilla na maghihimas ng rehas. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for upcoming videos. Maraming salamat! Kabunyog mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa. Anong oras man po sa inyo dyan ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi. Pinapanood man po ninyo ito ng live man po o replay. Mga kabunyog mga kababayan, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Ito mga kabunyog mga kababayan, matindi naman itong si Ombudsman Boying Rimulya. Talagang direktahan naman ng mga, alam nyo itong si Ombudsman Boying Rimulya nang maging ombudsman ito, wala nang pinapangilagan eh. Wala nang pinapangilagan. Sa bagay, ganyan talaga naman ang dapat ang ombudsman eh. Matapang at saka parang kinakatakutan. Yun naman ang ombudsman. Kinakatakutan. Hindi tulad ni Martires noon, nang si Martires, yung ombudsman ang lagay ni Duterte, hindi kinakatakutan. Kasi kakampi ng mga kurakot. Kakampi ng mga kurap, pinagtatanggol niya, pinuprotektahan niya ang mga kurap. O paano ka naman katatakutan? Pero itong si Ombudsman Buhing masyadong brutal. Tama yung description mo, Pugi K. Masyadong brutal sa minorya, no? Hindi. Akala ko nga nito mga kabunyog mga kababayan, hindi totoo yung balita na nagsabi si Boying na kapag yung problema ni Soto na yan sa kudeta sa Senado, wala na yan. Pag naaresto na yung mga senador, ano na yan, mababawasan na yung senador na galing sa minorya. Kaya, ang mangyayari dyan, sabi ni Ombudsman Boying, wag daw magproblema, kalma lang. Kasi naka-standby na yung yung arresting teams ay naka-standby na. Matindi, Kaya, ngayon, binerify ko yung statement na yan. Totoo kaya yan? Sinabi kaya yan ni Ombudsman Boying? Alam nyo, ngayon kasi, pag may ganyang mga kumakalat, parang pag may mga quote cards na ganyan, duda ako eh. Kaya kinukumpirma ko muna. Sabi ko, baka naman ako ma-fake news, mapahiya pa ako sa mga viewers ko. Mapahiya pa ako sa ating mga followers. Attorney Enzo Recto, nagkakalat ka ng fake news. Pero, binerify ko, totoo nga, mga kabunyog. Totoo. Ayan sa Abante, lumabas talaga, sabi dito, huwag kayong mag-alala, yung arresting team naka-standby na. Ganun pala talaga, sinabi niya pala talaga, matindi matindi itong si Ombudsman Boying eh. Tingnan nyo akala ko, hindi totoo kasi sabi ko baka naman yung na yan, clinic ko mismo sa Abante. Sa Abante Tonight, clinic ko. Totoo. Kaya, ito? Medyo, ngayon, baka naman ang comment niya hindi related dyan. Tungkol dyan sa, hindi. Chinik ko na naman. Tingnan nyo yung description sa baba. Yan. Tingnan nyo yung description sa baba, mga kabunyog. Anong sabi sa baba? Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya, wala umanong dapat ikabahala si Senate President Vicente Soto III dahil malapit nang maaresto ang ilang senador na sangkot sa flood control scandal.
Malinaw na yung comment na yun ni Ombudsman Buying ay tungkol talaga sa posible ng pag-aresto sa mga posible nang maaresto yung mga senador na involved sa flood control scandal. Ay di syempre, pag naarestong na nga naman yung mga senador na yun, ayan Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya, wala umanong ikabahala si Senate President Vicente Soto III dahil malapit nang maaresto ang ilang senador na sangkot sa flood control scandal. O sino ba naman yung mga senador na sangkot sa flood control scandal? Di ba sila yan? Sino-sino ba yan? Sino-sino ba yung mga senador na yan? Alam naman natin kung sino yan. Sige, ipakita ko yung mga pictures. Ayan yan yung pictures. Syempre yung nasa likod ni Buying sa ni Tito Soto, si Chis Escudero, si Jinggoy at saka si Joel Villanueva. Baka nga next week lumabas na ang resolution ng DOJ. Pag lumabas yung resolution ng DOJ, kasi ang latest nga pala mga kabunyog for resolution na. Ibig sabihin ng for resolution, wala na. Pus na yung submission ng mga counter affidavits, wala na. Ibig sabihin, hinihintay na lang yung resolution ng DOJ. Pag lumabas yung resolution ng Department of Justice, sabihin ng Department of Justice with probable cause, diretso na yan filing sa Ombudsman. Ang Ombudsman, diretso na rin filing sa Sandigan Bayan. Oo nga naman, pag naaresto si Jinggoy, si Villanueva at saka si Chis Escudero, bawas na yung senador ng minorya. Ay sa ngayon, nagtatago pa si Bato, bawas ng dati. Baka lumabas pa ang warrant of arrest kay Bongo, bawas pa yan. Bali yan mga kabunyog, 5 nga naman yan, 5. Pero ang medyo malapit na dyan, Villanueva saka Jinggoy. Susunod na dyan si Chis. Medyo mahuli-huli yung kay Chis Bakit nandyan sa picture si Junbic? Ay si Junbic ang mag-aaresto niyan Kasi, sino ba ang law enforcement agencies natin? Di PNP, CIDG. Sino ang in charge niyan? Di yan si Junbic Rimulya. Kaya ibig sabihin, ano kayang reaksyon dito? Shout out kila ka-office ni Jaka Building. Sila MJ at Alvin, shout out sa inyo. Alam nyo, nitong linggong ito, tatanungin sigurado ang reaksyon ng mga senador, lalo na sila Villanueva. Hindi lang yan nagsasalita sila Joel Villanueva, pero piko na yan dito kila Rimulya. Ito talagang magkapatid na Rimulyang ito, matindi ito ngayon di ba? Pati si Bato de la Rosa pinaglalaroan ng Rimulya Brothers Sasabihin ni Boying, mayroon ng warrant of arrest. Sasabihin naman ni Junbic, wala pang warrant of arrest. Matindi tong dalawa na to Kakasuhan ni Boying, aarestuhin ni Junbic. Kaya ngayon, mga kabunyog, yan yung mga medyo malapit na. Villanueva, Jinggoy Estrada, si Chis medyo mahuli-huli pa yan, si Bato nagtatago na, si Bongo pwedeng susunod na yan, kaya nga tahimik na si Bongo Napaka ng pananahimik ni Bongo Parang itong si Bongo, alam niya, darating ang panahon, magkakaproblema na rin siya. Kaya parang lumalapit nga si Bongo sa administrasyon Pumunta nga daw sa Malacanang Di ba may picture yan na pumunta ng Malacanang? Si Bongo. Saka hindi masyadong tumitira si Bongo, Hindi masyadong tumitira. Hindi masyadong Crispin Mendoza, shout out sa inyo diyan sa Milan, Italy. Kaya sabi ni kailan sinabi yan ni Boying? May programa kasi ito si Boying sa DCRH every anong araw ba yan? May programa si Boying sa DCRH. Ngayon, pagpasok niya ang issue yung tungkol sa kudeta sa Senado.
ay kaagad-agad ang entrada ni Ombudsman Boying. Wag mag-alala si Senate President Soto. Solve na ang problema niya. Naka-standby na ang arresting teams. Ganun yung pagkakasabi Yan Huwag kayong mag-alala. Sabi niya, si Soto daw wag mag-alala. Naka-standby na yung arresting teams. Anong ibig sabihin niyan? Handa nang mang-aresto ng senador. O sino ba naman ang mga aarestuhin na senador? Di yung posibleng lumabas na ang arrest warrants tungkol saan? Sa flood control. Sino yon? Villanueva. Pag nabawasan nga naman, kahit isa lang, kahit si Villanueva lang ang mabawas dyan, wala na. Pag si Villanueva mabawas na dyan, wala na. Nung isang araw nga, hindi matuloy-tuloy ang kudeta. Alam niyo kung bakit? Wala si Bato. Wala si Bato. Hinahanap si Bato. Bato, lumabas ka na. Bato, kailangan ka dito. Kailangan mapalitan si Soto. Gusto nilang mapalitan si Soto kasi nga, yung report ni Lacson, Blue Ribbon, hindi pabor sa kanila sa mga senador ng minorya. Gusto nilang mapalitan na ni Marcoleta si Lacson. Kaya mangyayari lang yan kung magpapalit ng liderato ng Senado. Ang problema, wala nga, dudusi lang ang nandun. Kahit si Loren, na pinangakuan nilang sigurado na mayroon tayong numero, naghihintay siguro si Loren, walang dumarating. Hindi sumipot si Bato. Kasi, paano naman sisipot si Bato? Mayroong mga post sa social media, Secretary John Vic Rimulya, bantayan mo, pupunta daw si Bato sa Senado. Si Bato, kut na. Parang si Bato ganito. Magre-risk ba si Bato na pupunta ng Senado para maipakita na may numero sila para i-unseat si Soto? Yun yung challenge doon. Sisipot ba bigla si Bato? Sisipot ba bigla si Bato para Kasi mayroong ganun Mayroong ganung mga balita nung isang araw, lalabas daw si Bato de la Rosa. Yung politiko, ganun yung pagkakabalita, lalabas ba si Bato? Kasi, yung mayorya, hindi nila matatanggal si Soto kung kulang sila. Kailangan nila 13. O ngayon, nang binilang yata, dudusi lang. Kailangan ng isa. Ang problema, wala si Soto. Wala si Bato. Ngayon, si Bato naman, mukhang kinukontak nila, hindi naman sumisipot. Bakit? Siyempre, ang iniisip ni Bato, paano kung patibong yan? Paano kung mayroon nga talaga akong warrant of arrest? Tinatago lang nila Boying at Junbic. Tapos, totoo naman, habang nasa kainitan yung issue ng kudeta sa Senado, mayroong nagpo-post sa social media, Bato ay Junbic. Bantayan mo, Secretary Junbic, lalabas daw si Bato, aattend sa session sa Senado kasi kailangan siya doon. Ngayon, siguro nakarating kay Bato, baka nga aristuhin ako. Hindi niya kasi alam kung nagsasabi ng totoo si Junbic. Kasi sabi ni Junbic, wala namang warrant of arrest. Sabi ni Boying, mayroon. Kaya ang nangyari dito, pinagtatawanan na ng magkapatid na ito si Bato Kaya pasiguro si Bato, hindi sumipot. Ngayon, dahil hindi sumipot si Bato, hindi natuloy. Walang numero 13 ang kailangan, dudusi lang daw. Hindi naman pwedeng dudusi kasi pag 12 lang, di tayan. 24 silang senador 12-12, wala. Ngayon, pag nabawas pa si Villanueva dyan, wala na. Kaya yung mga pangarap nila Marcoleta, yung pangarap ni Amy at saka ni Cayetano na mapalitan si Soto, lalong mahirap na yan. Kapag nakulong na si Villanueva, lalo na pag nakulong pa si Estrada, pag nakulong si Estrada sa si Villanueva, lalo na. Pero napapansin nyo si Estrada, parang si Estrada, kung mapapansin nyo, tahimik si Estrada, hindi masyadong wala kang marinig. Parang mayroon akong mga ayon sa aking bubuit, parang si Estrada nakikipag-areglo, gustong sumama sa mayorya. Parang alam nyo na, naman yan willing naman yang
kaysa sa makulong ka. So, ano bang pwedeng mga usapan? Oh, kaya 'di ba sinabi ni Soto, mayroong galing sa mayorya na ay minorya na babalak lumipat sa mayorya. Naiisip ko malamang parang si Estrada 'yan eh. Kasi hindi mo marinig si Estrada ngayon. At nakita niyo 'yon, doon sa China pumirma si Estrada, ha? Hindi siya sumama sa minorya, ha? 'Di ba? Nakita niyo 'yon? Ano 'yun, si Estrada hindi pumirma doon, ay hindi sumama sa minorya. Sumama siya sa mayorya doon sa pagpirma, doon sa China, yung sa China. Oo, ano 'yan. At ngayon hindi mo makita si Estrada sa mga galawan na 'yan. Kaya ang ano ngayon, may mga sabi-sabi na mayroong mga senador. Sabi ni Soto, dalawa lang na daw na senador ng minorya lilipat sa mayorya. Ang iniisip ko niyan, posibleng si Soto 'yan, ay si Estrada 'yan at saka si Estrada at saka si Bongo o kaya si Estrada at saka si Jinggoy. Siyempre, inaano 'yan, gumagawa ng hakbang 'yan. Kasi nandiyan na nakaamba na ang pag-aresto sa kanila. Ngayon, kung si Estrada, pag lumipat si Estrada, ang dalawa papunta ng wala na, mai-impeach na si Sara. Makukonvict na si Sara niyan. At ito, pag naaresto itong mga ito, ano na din, bawas na ang mga senador na magdidepensa kay Sara. Kaya itong sinasabi ni Ombudsman Boying na solve na ang problema ni Soto, hindi na siya delikadong makudita. Actually, hindi lang yon. Kahit yung impeachment ni Sara, maiiba. Maiiba yung takbo niyan. Kasi mababawasan yung minorya. Sa ngayon kasi sakit ng ulo yung 9 kasi yung senador ng minorya eh. Marami yan. Sabi nga ni Senate President Drilon, marami yang siyam. Pero kapag naaresto na si Villanueva, naaresto na si Jinggoy, naaresto na si Cheese, lumabas pa ang arrest warrant kay Bongo, mababawasan sila. Parang mauubos. Ako nga nakikita ko parang ang matitira na lang sa kanila si si Amy Marcos sa si Padilla. Si Marcoleta naman ang daming issue. Si Marcoleta ang daming issue kay Marcoleta, di ba? May perjury siyang kaso. Bakit perjury? Ay di ba yung nagsinungaling siya, yung sabi niya, wala naman siyang natanggap na donations. Yung pala mayroon siyang natanggap na donations nung eleksyon. Hindi niya lang daw dineclare kasi pakiusap daw sa kanya nung nagbigay ng donations, wag daw sabihin ang pangalan. Hindi naman pwede yun. Bawal yun na hindi mo i-declare. Pangalawang problema ni Marcoleta, may mga nagtutulak ngayon ng ethics complaint laban sa kanya. Gusto niya nang i-surrender na yung ibigay na yung Kalayaan Islands Group eh. Kaya na ito mga kabunyog, mga kababayan, medyo ano ito mga kabunyog? Itong si Marcoleta, grabe rin ang ngayon, may mga nagtutulak ngayon, may mag-file na daw ng petition or complaint ng sa ethics. Bakit? Ayun nga yung mga sinasabi ni Marcoleta na i-give up na natin ang Kalayaan Islands Group. Medyo maano ito mga kabunyog, mga kababayan. Unethical na yan, hindi na tama yan sa isang senador. Dapat ang oath mo kasi nung senador ka, ipaglalaban mo ang ating ang ating national territory, ang Republika ng Pilipinas. Tapos ikaw pa yung nagsasabi na bakit hindi na lang natin i-give up ang Kalayaan Island Group? ano ba naman 'yan? Sabi ni Altbes, bakit di na lang si Marcolitoy ang ibigay sa China? Kaya yung mga kabunyog, mga kababayan, medyo grabe ang problema ngayon ng minorya eh. Mukhang ang matitira na lang si Ruben Padilla sa kasi si Amy Marcos. Kasi si Cayetano, kahit si Cayetano, delikado rin eh. Marami ring mga proyekto doon sa sa ang Diskaya, maraming proyekto sa Taguig. Maraming proyekto sa Taguig. Kaya
Oh, anyway, sabi ni Mix Porimar, dahil sa nunal mo yan, kaya hindi sa akin galing tong ano na to. Kala ko nga, hindi totoo yung statement ni Boying eh. Yung pala totoo, ayan oh, huwag kayong mag-alala. Yung arresting team naka-standby na. May halong parang ano ito si Boying eh, matindi rin ito may alam nyo, ito si Boying Rimulya, natutuwa ito pag marami nang natatakot eh. Imagine niyo, sinabi niya lang, may warrant of arrest na si Bato de la Rosa. O nakita niyo naman yung epekto kay Bato de la Rosa. Ngayon naman, huwag kayong mag-alala, yung arresting team naka-standby na. O di takot na naman sila Villanueva niyan. Takot na naman sila Joel Villanueva niyan. Ha? Oh, anyway, mga kabunyog, mga kabayan. Oh, magandang araw sa inyong lahat. Ha? Blessed Sunday, blessed Sunday. Ha? Magandang araw.